Hello, Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin ang mga messages ni Universe sa iyo ngayon. We have transform pagbabago ito, no? Aquarius na magaganap dito. Meron ditong dalawang tao, you know? So, parang couple sila. So, there could be a change in your um, level of your commitment. Yun na na-pick up ko agad, Aquarius. Baka ang iba sa inyo dito, meron kayong boyfriend or girlfriend or oo, yung ganon. At baka kayo ay magle-level up na ngayon ng inyong commitment. Maaring kayo ay mai-engage na or po pwedeng meron ng ikakasal, no? Po pwedeng ganon. Or maybe you are going to live together na, yung ganon, no? So, there is going to be a change in the level of your commitment kung meron kayong jowa na sa ngayon. Possible din na relationship dynamics ang magbabago for some of you sa inyong mga relasyon, no? Not limited to romantic relationship, but also siguro sa kapamilya, kaibigan, yung gano'n, ano, or sa person nga ninyo. So, maaring along those lines, yung mga changes na pwedeng maganap for some of you and probably for others of you as well, ano. Baka meron din dito mga pagbabago sa inyong mga sitwasyon on a personal level. Po pwede rin na merong sa outside world ninyo, yung mga ganon, no? But definitely, yung pagbabago is in your horizon. Kaya pwedeng merong pagbabagong gagawin kayo or merong pagbabagong mangyayari na hindi ninyo initiative pero it will have a direct impact sa inyo, no? So, we have embrace friendship. Ayan. So, maaari din ang iba sa inyo rito is going to be giving more time sa inyong mga friendly relationships. Baka mas in-nurture ninyo sa ngayon, i-cultivate ninyo ngayon ang inyong mga friendship. Maybe some of you also are going to make new friends, no? Siguro magkakaroon kayo ngayon ng makakakilala kayo ng mga bagong tao sa ngayon na magkakaroon kayo ng mas malalim, no, na relasyon with those people at magiging kaibigan mo sila, hindi lang kakilala, no? So, what else? We also have Speak Your Truth. Ito din ang isa sa pinaka-importante na lagi nating i-observe or lagi nating ipapractice sa buhay natin na kung ano ang gusto nating sabihin, anong laman ng isip natin, ano yung laman ng puso natin, ng damdamin natin, we need to be, to be expressive, no? Or sabihin natin kung ano yung totoo at wag na nating i-sugarcoat, 'di ba? Kasi kung kunyari meron kayong issues, 'di ba? Kung i-sugarcoat ninyo 'yan, no, na gusto ninyo sabihin, hindi rin maa-address ng tama, 'di ba, ang sitwasyon. Kaya kailangan na kung ano nararamdaman ninyo, anong iniisip ninyo, ano yung totoong saloobin ninyo, sabihin ninyo, put them into words, okay? Tsaka pag honest kayo sa sarili mo, you are also going to attract people, no? That will be honest with you as well. Kasi kung sa sarili ninyo nga, hindi kayo nagiging honest sa nararamdaman ninyo or iniisip ninyo, edi ganun din, no? Yung maa-attract ninyong energy from other people. So, what else? We have team spirit, work together as a team, cooperation, enthusiasm, loyalty, and kindness will ensure a successful outcome. So, napakaganda kasi meron ditong pagtutulungan, meron ditong teamwork na magaganap. Po pwedeng sa trabaho yan, sa career nyo, sa business, baka meron kayong business partnership na papasukin or maybe sa pamilya, 'di ba? Baka meron kayong project na pagtutulungan ng inyong pamilya, yung ganon, no? So, there is going to be collaboration then, partnerships then, na po pwedeng pasukin ng iba sa inyo rito. So, we have eyes of love. Focus your eyes on loving actions and your lips on loving words. Okay, so napakaganda nito kasi kumbaga, love is going to be, tawag dito, you're going to see
and do things, no, in the eyes of love, no, yung you're gonna make sure na mas papairalin ninyo yung konsiderasyon, yung pag-iintindi, understanding, 'di ba? Gagamitin ninyo rito yung puso ninyo sa bawat bagay na gagawin ninyo. Laging may puso, laging may pagmamahal, laging may touch of kindness, no? So which is really good. So what else? We have miracles out of mistakes. Use your mistakes to inspire and empower you to face brighter days ahead. Ayan, 'di ba? Instead, no, na gamitin natin, or instead na mapaghinaan tayo ng loob dahil nagkamali tayo, gamitin natin, no, yung mga pagkakamali natin para mas i-improve natin ang sarili natin, mas i-empower natin ang sarili natin. Baguhin natin ang sitwasyon, or baguhin natin yung mga approach natin sa buhay, or baguhin natin yung mga baguhin natin yung mga ang tawag dito, approach sa pag-handle, no, ng ating mga sitwasyon sa buhay, pag mga problema natin sa buhay, yung gano'n. So, gawin nating inspirasyon, no? Gawin nating inspirasyon or motivation yung mga pagkakamali natin para mas i-empower natin ang sarili natin, i-improve natin ang sarili natin, i-reinvent natin ang sarili natin para nang sa gayon mas maging mabuti, mas maging maayos, mas maging maganda ang future natin, hindi ba? At matuto tayong gamitin ang mga lessons and wisdom that we have gained or we have learned noon sa ating pagkakamali, at sa mga susunod nating gagawin, let's make sure na hindi na natin gagawin uli, or hindi na natin gagamitin yung same pattern, no, na ginawa natin doon kung bakit tayo nagkamali. So good luck, thank you for watching. Love and light, namaste.